Si Roque? O, eto. Duterte at saka si Tatay Digong. Ayan. Bumabangka na naman po ang bakay. Hindi ho bakla ito, mga kababayan. Para ho sa akin, ha? Although gayon, sinabi na po ni Mami Pebbles na si Roque daw po ay Becky, mga kababayan, ako hindi pa din, hanggang ngayon po, hindi ako naniniwala na bakla si Roque. Mahilig lang pong magpataples, mga kababayan, ng kapwa natin lalaki. Eto, bumabanat. Ano po? Naniniwala sa ano? Binayaran daw ni Risa Ontiveros, mga bossing. Binayaran daw po ni Senadora Risa Ontiveros yung witness. Kayo ho ba naniniwala kayo doon? Tanungin ko nga muna kayo, mga kababayan. Kayo po ba naniniwala doon? Parang ang labo, ano po? Parang ang labo ho, mga kababayan. At take note ho, hindi lang yung isang witness na yan, ang witness nila, nandiyan pa din po si alias Amanda na nang siyang nagbuko na ang favorite na shampoo ni Kibuloy ay Palmolive. Di ba? At kailangan, may pajama pa. Kailangan, naka-bath and body lotion pa. Detalyado po, mga kababayan. At isa pa, tingin ko, kung lalaya man to sa Pilipinas, si Buloyski, sasaluhin naman po ng FBI yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung yan, mga kababayan, makalaya. No? Dahil doon sa sinasabi nila, sasaluhin po ng FBI yan. Hanggang ngayon po, wanted pa din yan, si Buloyski sa FBI. Nandun pa din po nakapaskil yung pagmumukha ni Buloyski sa FBI. Pakinggan muna natin si Roque, mga bossing. Binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako hindi ako nagtataka at hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Ontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, invento pero hindi maipaliwanag. Lahat ng tinatanong sa kanya, paikot-ikot po. Nagyabang etong si Roque. Meron daw siya ipapakitang dokumento para patunay daw po na hindi galing sa Pogo yung pera niya. Doon wala pong maipakita. Ayun, takbo. Diba? Tumakbo ho. Nagtago. Ngayon, pugante. Di ba? ka sa Pogo, hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises. Hindi, paliwanag mo yan doon sa Pilipinas. Tapos ngayon, meron ka pang panibagong ipapaliwanag. Diba? Yung tungkol doon sa human trafficking, naku po, dumadami, Roque. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang dagdagan. Kung ako sa iyo, para bumalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa iyo, ay uuwi ka, ipapaano mo 'yon, ipapaliwanag mo kasama nung dokumentong ipinagmamalaki mo. Ganun lang 'yun. Roque. Sabi ni Marijo, puro fake news ka lang, bayot. Ako hindi ako naniniwala doon sa sinabi nung mga baka sila pa nga ho ang nagbayad diyan no? Sa pagpupumilit na mapalaya o mapauwi po doon sa impyerno si Kibuloy. Sorry. Imperyo pala. Minsan nasasabi ko impyerno kaysa imperyo Imperyo pala. Sa pagpupumilit nila na mapauwi po sa imperyo niya si Kibuloy, kung ano-ano na po ang mga sinasabi nitong mga ito, mga kababayan. Di po ba? At gagawa yan ng paraan para makauwi, para sirain po yung mga tumistigo laban sa kanya. Di ba? O yung alias Amanda, tuloy pa din, May paninindigan pa din, Yun yung mabigat. Ang mga sinabi laban kay Kibuloy, si alias Amanda. Di ba? Doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yun, legal. Ano naman pakialam mo dyan? Kasi nahalata na. Anong nahahalata? Talaga naman engage
sa Pogo itong si Roque, mga kababayan. Kaso ho, mga bossing, yung Pogo, 'di ba merong mga na buko na may mga torture hub, may mga nabuko na nagre-recruit sila ng tao ng ibang mga lahi, dadalhin sa Pilipinas, pagtatrabahuin, sasabihin maganda ang trabaho, tapos ano gagawin nila? Pag-i-iskamin po doon sa loob ng Pogo. Pag hindi sumunod, bubuntalin, dadalhin sa torture hub, yayariin. Di po ba? Kahit na sabihin mo, Roque, legal ang Pogo nung panahon na yon, pero yung mga pinaggagawa sa loob, illegal, damay ka pa din dyan. Sabit ka pa din dyan. Legal yung mga dokumento ninyo. Legal yung mga binigay sa inyong permit. Pero illegal ang mga ginagawa sa loob ng Pogo. Sabit ka pa din dyan. Di ba? Binigyan kayo ng permit para mag-operate, hanggang ganito lang ang pwede nyong gawin, pero hindi nakasama dun. Mag-recruit tayo ng tao, pang-iskamin natin, pilitin natin mag-scam. Pag pumalag, buntalin natin. Dalhin sa torture hub yan. Kinukulong yung iba. At umabot pa nga po sa punto, mga kababayan, pagkatapos maghukay, nila General Torre doon kay Buloyski, ang sabi ng PAOK, kami naman ang maghuhukay dito. Kasi meron daw mga inilibing na mga Pogo workers na hindi sumusunod sa kanila. Diba, Roque? Kahit nasabihin mong legal nung panahon na yon, kung illegal naman ang ginagawa ninyo, sabit ka pa din dyan. Illegal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay sa papel na wala naman lupagta, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi na. Sama ko na, Roque, yung Chinese na nakita doon sa loob ng bahay mo. Diba? Although hindi nakapangalan sa iyo, nakapangalan sa PH2, pero kayo ang incorporator, umiikot lang sa inyo ng pamilya mo, Roque. Wanted yun. Sama sa Pogo. Tapos nandoon sa loob ng bahay nyo, sa Benguet. Di ba? Huli sa loob ng bahay mo. May papel, nandoon yung tawag dito, mag-aano kayo ni De La Serna. Mag-i-injectionan kayo kung ano man. Dahil ikaw ay may diabetes. Kayo wag kung ano-ano iniisip nyo ha. Ibig ko sabihin mag-i-injectionan sila tungkol ho yun doon sa diabetes ni Roque. Mga kababayan. Doon po yun. Hindi kung ano-ano ha. Tapos sama pa yung mga bank accounts na nakita po doon sa loob ng Pogo. Doon nga po siguro nabisto yung joint account nitong dalawa nito, si Roque at si De La Serna. Sabi ng mga kongresista, akala namin yung mga ano lang ang gumagawa niya, magjowa, magtatay, magnanay, magkapatid, mag-ate, magkuya, magtsuhin, siguro pinakalas. Magpinsan, siguro pinakalas kung papayagan. Kayo, ibang klase. No? Magkaano-ano kayo. Sabi ni Gracious Grace, anong inch yung size ng injection ni AR? Baka G's ho yan, mga kababayan. 10! Ano ba tawag doon? 10 yung may number kasi yan Yung mga yung mga ringgilya ho na yan, may number ho yan. Totoo yan, wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, kaso hindi sumusunod sa batas, Roque. Kaso may torture hub sa loob, 10 mm, di ba? Marber Avila, nurse siguro tong si Marber, Kada lumiliit, kada lumalaki yung numero, lumiliit ang butas, Tama ba ako? Sir, Simply Talkies Vlog, shout out po sa inyo, no? Pakisuportahan po yung channel ni Sir Simply Talkies, mga kababayan. Tuloy!